Ibang title pala nito. Uy, Tagalog. Basa po tayo. Mateo Kapitulo 27, versikulo 32 hanggang 37. So, iba pala title nito. Baka mali ako ng pagkakasabi kahapon. Pero anyways, ang title ngayon, 32 to 37, ang pagkapako ni Jesus, pangako. Hindi marunong magbasa talaga eh, no? Ang pagkapako ni Jesus. So, parallel verses, Mark chapter 15, verse 21 to 32, Luke chapter 23 to 26, Luke chapter 23, verse 26 to 43, mali pala ng pagkakabasa. John chapter 19, verse 17 to 27. So, 10 verses sa John. Mali basa ko today. Sorry. Anyways, versikulo 32, Mateo 27. Nang palabas na sila ng lungsod, nakita nila ang isang lalaking taga Cyrene, taga Cyrene, na nagngangalang Simon. Sa pilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. But before that, before I continue, I forgot to mention that yung binabasa natin, yung version, ESD, ang salita ng Diyos. Okay, so let me just continue. So Simon the Cyrene, asked by the Roman soldier to pick up our Lord Jesus Christ's cross, to carry it for a brief hanggang doon na yata ito eh. If I'm not mistaken eh. Ito na pagkakaalala ko eh. Hanggang doon na yata sa Mount of Golgotha or the Mountain of Skull. Pero let me just read it back. Nang palabas na sila ng lungsod, so palabas na to ng Jerusalem, ng lungsod, city of Jerusalem. Nang palabas na sila ng lungsod, nakita nila ang isang lalaking taga Cyrene na nagngangalang Simon. Sa pilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Oh, parang ang ganda na yata to sa bundok. Kusan itatayo si Jesus. 33. Pagdating nila sa lugar na tinatawag, eto na, binanggit na rin pala rito. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin ay lugar ng bungo. 34. Pinainom nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman ito ni Jesus, ay ayaw niyang inumin. 35. Grabe yun. May apdo at pakapakla nun. Lahat talaga ng pangmamak gagawin nila yung time na to eh. 35. Ipinako nila si Jesus sa krus at ipinako nila si Jesus sa krus at pinagati-hatian nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. So, they cast lot. They cast lot on his garment. 36. Pagkatapos, naupo sila at binantayan si Jesus. 37 last verse. Naglagay sila ng karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat na paratang. Laban sa hari sa kanya. Paratang laban sa kanya. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Na isulat to, hindi ko lang alam kung ipapaliwanag dito ni Matthew, pero naisulat to sa ibang gospel. Naisulat to sa Latin, sa Hebrew, tsaka sa Koine Greek. Hindi pala Koine Greek, kasi ibang soldiers pala nagsulat to, sa Greek language. Koine meaning common. Common Greek, ganon nasulat yung New Testament. Koine Greek, common Greek language. Kasi ang explanation nun is, Roman Empire, sinakop yung Israelites, yung mga Hebrews. So for 400 years, yun na rin yung 400 years of silence. Ibig sabihin, walang lumabas sa propeta BC, before Jesus Christ has been born. So, ibig sabihin nun, 400 years, di ko maalala kung yung 400 years, 3 to 400 years of silence. Tapos, kung tama pagkakarecall ko, doon sa research ko, doon sa napakinggan ko at nabasa ko na rin sa online,
300 years na sakop, 3 to 400 years din nasakop yung yung Israelites ng Roman Empire. I'm gonna dig deeper para sigurado yung info. Pero ang point ko doon is mahabang panahon silang nasakop ng mga Romano. So, anong nangyari? Siyempre, kung 300 years yon, 3 generations yon. Kung, let's say, kung round off natin yung lifespan ng tao to 100 years. So, ibig sabihin, pagdating ng paglabas ni Jesus, tatlong saling lahi na. So, kung nasasakop sila ng Romans, hindi naman yung Romans ang mag-a-adjust sa language nila. So, natutunan nilang gamitin ang lengguwahe, dialekto ng mga Romano, which is Greek. Siyempre, hindi yun yung first tongue nila, second tongue nila yon. Most likely, yung mga basic Greek language yung kaya nilang sabihin or nagagamit nila for their everyday communication. Kaya yung New Testament has been written using Koine Greek, common Greek language. Ayan, konting history. Pero hindi 100% accurate yung sinabi ko, but that's the gist of it. Summary lang. Now, you can do your own research. Again, don't believe everything that I'm saying, especially if it's not part of the scriptures. Just do your own research as well. So, para maintindihan nyo rin yung konteksto. Tapos, pero pagka yung binabasa natin yung scriptures, itong scriptures, hindi ito nagbabago. Salita ng Diyos, di nagbabago. Maaaring yung pagkakasalin, nagbago, pero lagi nating matetrace yung yung manuscript, copy of the original manuscript. So, pinaliwanag to ni Dr. Frank Turek. Kaso may oras pa 7 minutes. Pwede ko share yung video. So, may nagtanong kasi, paano tayo nakakasigurado? Dr. Frank, paano tayo nakakasigurado? How can we be sure that we have the accurate sayings of the apostles or the authors of the Bible and also Jesus Christ if we don't have the original manuscript? So, explanation din nagbigay ng 4 examples si Dr. Frank Turek. Dami kong mentor, no? Isang sentence, tapos may word na just, bawat 4 na example yon, yung just, may misspelling. Kunyari, nawala yung J, napalitan ng asterisk, halimbawa, tapos UST, tapos yung second naman na sentence, yung just naman, nawala yung U, napalitan ng hashtag, tapos STJ, hashtag ST. Alam natin, kahit iba-iba yung may naiba doon sa word na just, alam natin na just yung tinutukoy. So, ibig sabihin, mas okay pa na mas maraming copy at tapos merong mga typographical error. Kasi yun yung sinasabing error. May mga typographical error ng scribes, pero makikita natin doon, because of the copies, may tutukoy doon kung ano talaga yung word na tinutukoy doon. Doon sa sentence. Or nakasaad doon sa sentence na mali lang ng pagkakasulat. Typographical error. So, because of the old manuscripts, copy of the manuscripts, and it is the old manuscript as well because dated yata. If I'm not mistaken, nakuha yun, Tapos na-date nila ng mga ng 100 AD. 100 AD. So, 1st century. Anyway, dig deeper, guys. Dig deeper. So, what I'm trying to say is, maaaring nasasalin to sa Tagalog, maaaring nasalin sa English. Sa English, yung multiple version pa nga. May ESV, may KJV. Yung KJV, sa Old English yun. Karamihan doon, Old English archaic word na hindi na natural na ginagamit. Sarap niya lang basahin kasi parang napaka-poetic. Napaka-poetic. Tingnan mo yung Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved. Sa normal English sentence natin, for by grace you are saved. Pero sa old archaic English word or sentence, for by grace are ye saved. Tapos yung yun nila, ye. Parang Shakespearean yun dating. Para ka nagbabasa ng poetry ni Shakespeare. However, mas maganda yung Bible kasi this is the Word of God. Inspired scripture, God-breathed. So, napahaba na ako. Na-extend ko na naman. Ang galing ko mag-stretch ng
ng Bible reading. So, napahaba tayo sa verse 37 kasi dito hindi na isulat ni Matthew yung nag-contest pa yung mga Pharisees. Bakit ganyan yung sinulat mo? Sabi ni Pilato, I said what I said. Yan yung susulat diyan. And it will be written in 3 different language, Latin, Hebrew, and Greek. Wala kayong magagawa. Pinagbigyan ko na nga kayo eh. Sinunod ko na nga kayo. Pinako nyo na nga eh. Nagugas na nga ako ng kamay ko. Pero yan yung sulalagay dyan. Ito si Jesus ang hari ng mga Hudyo. Ayun nga yung kino-contest nila eh. Ayun nga yung ayaw nila eh. Na he's not our king. I mean, ng Pharisees. Tapos yun yung isusulat ni Pilato. So, nagalit sila doon. So, by the way, itong title na to, ang pagkapako ni Jesus, yung 32, wait, let me just double check what I read yesterday. Yes. Yesterday, nabasa natin 27 to 31. So, tama lang pala yung binabasa natin yan. 32 to 37. Okay? Continuation tayo, pero yung title na, ang pagkapako ni Jesus, covered niya rin yung 38 to 44. Tapos, 45, magbabago yung title. Okay, that's for tomorrow. Yung 38 to 44. 38 to 44 nga ba tayo tomorrow? 38 to 44. Macquarie at the Cross yung title doon sa notes ko. Yeah, I think that's it. I'm gonna share. But again, emphasize ko lang to. Yung mga share ko sa inyo na out of, from my research, do your own research. Pero doon sa scripture, read the scripture. Tapos, let God allow you to receive the revelation that He will provide unto you, the wisdom that you need, not the wisdom that you want. Right? Just a reminder. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now. Happy Sunday, by the way. I forgot to mention again. This is the second time around.